Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Nababanggit ang General Bato. Ha? Panoorin po natin, pakinggan. Dahil nako kahindik-hindik ang mga pananakot dito ni Bato. At inutusan, at tinatakot ang kanyang pamilya na mismong si Senador Bato ang nananakot ho. Ito ho, panoorin po natin at pakinggan. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas at idawit ko. Ito po, napakarami pa nating matutuklasan no, kung paano manakot si Bato. Maliin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, nakakatakot mga mahal kong taga-subaybay. Ito nga ginawa ni Bato na ito. Siniwalat ho. May mga testigo na nagpapatunay kung paano manakot si Bato nung kapanahonan niya ho na siya pa ang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Nako ho, ay kahit ngayon ho, kung makikita nyo diyan sa Senado, ay takot na takot ho ang mga resource person. Lakihan lang ng mata at sigawan ho, ay takot na takot ho itong mga resource person. Batang bigyan po natin ng highlight, mga kaibigan. Itong isiniwalat ng isang testigo kung paano siya paaminin sa mga illegal at kung paano siya takutin idamay ang kanyang anak at pamilya, kung paano siya takutin para utusan na magsangkot ng mga tao na inosente. Nasa ganun ho, ay mapatunayan sa pamamagitan ng kanyang pananakot ay sumunod sa kanya. Naku ho, para lubos nyo pong maunawaan, kahindik-hindik, ito pong ibabahay ko po sa inyo na pananakot ni Bato. Dalawa ho ito nag-ooperate ng pananakot na ito Itong arkitekto ay si Digong siyempre. At siyempre itong pangalawang arkitekto, itong si Bato. At kasanggot ang anumang ahensya ng ating pamahalaan, kaya't walang magawa ang katulad ko pong mahihirap, kapwa mahirap, na kahit magsampaw ng kaso ay madidismiss. But ito ho, bigyan po natin ng pansin kung paano ang diskarte na manakot ni Bato upang masunod lang ang kanyang kagustuhan. Nasundin siya. Ito ho, inaanyayahan ko po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, na kung pwede lang, kapag may pagkakataon kayo'y patapusin, panoorin ang video na ito dahil dito nyo matutuklasan ang kalupitan ni Senador Bato. Noon siya ho ay kapanahonang PNP chief pa. Ay kahit ngayon ho, ay napakalupit gumawa ng mga istorya, mga tanim ebidensya. Ay sa PDLX na lang ho yan ang lupit ni Bato 2 butas ng puncher ang ginawang batayan para idiin na gumagamit ng bawal na gamot ang dating Presidente Marcos. Ay, sample lang ho yun. But anyway, hindi po yan ang ating topic. Eto, ibabahagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, kung paano manakot si Bato. Kabalik ako dito sa Pilipinas November 17 November 17. So, dumating ako ng around 11 p.m. or
sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Nababanggit po ang General Bato. Panoorin po natin, pakinggan, dahil nako kahindik-hindik ang mga pananakot dito ni Bato. Ito pong naglalahad, ito pong si Kerwin Espinosa na pinaamin ho at inutusan at tinatakot ang kanyang pamilya na mismong si Senador Bato ang nananakot ho. Ito ho, panoorin po natin at pakinggan. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas at idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para talagang matindi. Idawit si Peter Lim, idawit si Laila de Lima. Ito po, napakarami pa nating matutuklasan no, kung paano manakot si Bato. Madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yun. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Nako, alam niyo ho, napakarami ng investigasyon ay ganon din po karami ang nagsasangkot kay Bato. May pag-asa pa ba tayo na ito ay sumagot o maimbitahan diyan ho sa ginaganap na hearing? Dapat po bigyan ng ngipin, bigyan ng aksyon kung ano mang roles ang mayroon diyan ho sa Quad Committee. Kung ayaw sumama ho si Bato, kalad ka rin nyo ho diyan sa Quad Committee. Bigyan ng sampol. Ano ba? Nagmamataas siya? Mataas ba siya sa batas? Ay, yung iba nga, kaunting pangalan lang. Isang beses lang mabanggit ang pangalan sa anumang hearing. Kapag hindi ho naka-attend, may subpina. Pagkatapos ng subpina ho, may warrant of arrest. At huulihin pa nga. Ay bakit itong si Bato? Sino ba ito? Anak na ang katakot-takot. Kukulangin tayo sa oras eh. Yan ang sarap sanang bigyan ng komentaryo nito eh. Ito pa. Pagpunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-press con siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbibenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na kita niyo, inuutosan ni Bato, planado para humingi ng tawad. Mga kaibigan, para lang hindi madamay ang kanyang pamilya at nanginginig nga sa takot. Ito si Kerwin Espinosa. Ay ginawa niya ho, humingi siya ng tawad. Ito pa ho. Yan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga
kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila nun eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa press con. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas. Kasi yun ang utos ni Digong. Tinatakot siya. Sabihin mo ito, ganyan ang sasabihin mo, katulad ng nabanggit niya, abangan. Ginagawa niya sa utos ng pananakot nitong si Bato, na siya pang PNP chief po noon. Sa aking nalalaman. So, naputo na yun kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG, kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmay-may-ari ng pamilyang Espinosa. Talagang mangungumpis ka pa ng makinukumpis ka pa ni Bato itong CCTV dahil may mga ebidensya Mga kaibigan, ito pa, matindi talaga si Bato. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Judy Espinido. Siya ang pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Judy Espinido ang may hawak, binayal niya si Judy Espinido at naka-loudspeak ang cellphone niya. Okay, dyan po muna tayo hanggang kay Juby Espinido muna tayo. At nilaglag na rin po yan ni Juby Espinido. Kung dati kakampi siya ni Juby Espinido, sabi nga, mali ang ginawa ni Bato at inutusan din siya ni Bato na sa parang takutin din upang pumaslang, mga kaibigan. But ito kung matatandaan nyo, itong nagsisiwalat na una ito ay si Kerwin Espinosa. Ang question dito, kung mayroon man dapat silang mahuli na mga drug lord, hindi po dapat manakot ng isang drug lord para utusan na ika nga po isabit ang mga pangalan katulad ng nabanggit na Celela de Lima at marami pang iba. Na-absolve po ito si Kerwin Espinosa. Patong-patong na kaso ang kinaso sa kanya, na-absolve to, napawalan sala. At ang kanyang tatay pinangalanan ni Digong ay pinaslang sa kulungan ang mayor ng Leyte na sa sinasabing nanlaban. Paano man lalaban yun, saka po natin talakayin. Dahil mayroon din pong investigasyon sa Quad Committee. Patuloy po hanggang ngayon na nagkakaroon po linaw, mga mahal kong taga-subaybay, na nadidin itong si Bato at ang mga sangkot dito, mga kaibigan. Okay, alright. Naku, matindi ito. Ang maliwanag po dito ay itong pananakot ni Bato. Siya ang nagdawit, nagbigay daan para manakot at idawit si Leila de Lima. At inutusan nga ito si Kerwin Espinosa. That's why umatid po ngayon ng hearing diyan po sa Quad Committee. Itong si Espinosa, anak po ng mayor na biktima rin ng pagpaslang nitong panahon ni Bato na tinatawag na tukhang. Ang layunin po niya, itong si Espinosa, ay mabigyan ng hustisya ang pagpaslang sa kanyang tatay at sa lahat pang mga biktima nitong ni Bato at ng Administrasyon Duterte. In reaction, dito po sa comment section may kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Siyempre pwede kayo mag-share ng video na ito sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe. Bye-bye.
palakpakan, like lang po.